Magandang araw mga bata. Bago natin simulan ang ating aktibidad, magdadasal muna tayo. Carla, please read the prayer. Amen. Okay. So, bago tayo magsisimula, may papagawa muna ko sa iyong aktibidad kung ano ang ating topiko ngayon. May bibigay ako sa iyong ng larawan at i-dedicate nyo dito. Ang ating topiko ngayon tungkol sa uri ng tao sa lipunan ng panahon ng Espanyol. Nalagay na ninyo ang mga larawan dito. Ngayon, atin ang simulan ng ating topiko ngayon. Ngayon sa ating mga ginawang aktibidad, meron na ba kayong natutunan? Meron na ba kayong nalalaman kung ano ang ating tatalakayin? Meron, teacher. Ang ating tatalakayin sa panahon ng mga Espanyol. Una, sa panahon ng mga Espanyol, pinaghahati ng mga tao kapag ikaw ay Peninsulares. Ito ang pinakamataas na antas sa panahon ng mga Espanyol. Narito ang mga pangulo, pangalawang pangulo, senador, ministrado at ambasador. Sa panahon ng Espanyol, kapag ikaw ay pangulo, ikaw ay tinatawag na Peninsulares. Pangalawa, Insulares. Pangalawa, sa pinakamataas na antas sa lipunan. Narito ang may-ari ng malaking kumpanya sa panahon nito. Ang Insulares dito kapag ikaw ay may-ari ng malaking kumpanya, ikaw ay Insulares. Pangtatlo, Principalya. Sila ay ang maharlikang Pilipino na tawag din sa kanila ay katipunan. Nandito ang mayor, vice mayor, gobernador, konsehal, barangay captain. Ito ang pangatlong antas sa panahon ng Espanyol. At pang-apat, mestizo. Ang Espanyol, mga Espanyol pa rin sila, ngunit may dugo pa rin silang Chino. Ang mestizo ay sa panahon ng mga Espanyol, ang mestizo ay mga professional or doktor, mga teacher or mga small business owner. Sila ang pang-apat na kabilang sa mestizo. Panglima, Indio. Ang Indio ang pinakamababang antas sa panahon ng Espanyol. Ang Indio ay nandito ang manggagawa, magsasaka o factory worker or jeepney driver or mga OFW. Nandito ang mga Indio, sila ang pinakamababang antas sa panahon ng mga Espanyol. Ngayon, atin ang natalakay ang mga limang antas ng tao sa panahon ng mga Espanyol. Una, Peninsulares. Pangalawa, Insulares. Pangatlo, Principalya. Pang-apat, Mestizo. At panglima, Indio. Ngayon, hahatiin ko kayo sa tatlong pangkat at ilalagay niyo dito ang mga tao sa panahon ng Espanyol at ididikit niyo dito sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa. Magaling! Nalagay na ninyo ang mga pangkat ng tao sa panahon ng mga Espanyol. Una, Pangulo. Pangalawa, may-ari ng malaking kumpanya. Pangatlo, mayor. Pang-apat, professional. At ang pinakamababang antas, manggagawa o magsasaka. Ngayon, may papagawa ko sa iyo ng pagsusuri. Kukuha kayo ng papel at lagyan nyo ng T kung tama at M naman kung mali. So, bibigyan ko kayo ng 5 minuto para sagutin ito. Tapos na ang pagsusuri, ating muna i-discuss ang
pinakamataas na antas? Okay, tama. Pangalawa. Okay, tama.